Hindi sila maliligtas kung hindi sila magsisi at manumbalik sa Panginoon. Amen? Pero mayroon talagang hindi maliligtas. Pero salamat tayo dahil narinig natin ang salita ng Panginoon na siyang nagtutuwid sa buhay po natin. Anong masama kung magbago ka? Anong magiging masama? Mas masama kung nananatili ka sa masama. Na alam mong ginagawa mo. Kahit tuyain ka ng tao, kahit sabihin nila, wala, born again ang isunan, ala, banal-banal. Magpasalamat ka kasi nakikita nila ang pagbabago sa buhay mo. Magpasalamat ka, nagbago ka. Nakikita nila, nagbago ka. Kahit tuyain ka nila, kasi alam mo sinasabi sa Biblia, sa Mateo, mapalad ang mga inaalimusta. Mapalad ang mga pinagsasabihan ng masasama. Ibig sabihin, okay lang pala, pag sabihan ako, mas mapalad ako kasi nakikita nila na mayroon na akong kabudihan sa buhay ko. Nagbabago na ako. Anong masama kung magbago ka? Di ba? Sanayin ang sarili sa pagsasalita ng mabubuting bagay. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Sabi sa Ephesians 4:29, kundi yung makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Magsalita ng may biyaya at katotohanan. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Hindi mali, tama ang lahat ng ito. Hallelujah. Pinakahuli, bago po nyo ako makita parang fried chicken at kanin dahil patanghali na. Conclusion na tayo. No? Ang ating bilang isang makapangyarihang kasangkapan, tandaan po natin. Basa-basahin po natin yung Santiago. Maaaring gamitin sa kabutihan, nasa sayo yun. O kasamaan, nasa sayo po yan. Pero bilang mga anak ng Diyos, tayo ay tinawag upang gamitin ito sa pagpupuri, sa pagtuturo at katotohanan at pagbibigay ng buhay na maganda sa iba. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ulitin ko, ating dilay isang makapangyarihang